Vice President Sara Duterte magre-resign daw po. Mayroon po tayong balita dyan, mga sangkay. So habang gumugulong mga sangkay ang impeachment trial against the Vice President, mga sangkay, may lumabas pong impormasyon na ewan ko kung totoo ito. No? Magre-resign daw po ang Vice Presidente natin. Well, gaano kaya katotoo ito mga sangkay? Alamin po natin. Alright, anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ito yung report kasi. Sabi kasi ni Representative Terry Ridon mula po sa House Prosecutor o isang House Prosecutor. Sabi po dito, bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Magre-resign. Kasi, alam niyo mga sangka, isa po sa exit dito ni VP Sara ay ang mag-resign. Nangyari na po ito sa lahat po halos ng mga na-impeach na bigla pong nag-resign, hindi na po natuloy ang impeachment trial. Kasi sino pa ipapa-impeach nila? Nag-resign na nga. Mga sangkay. Pero, ayan na nga. Ang tanong, totoo bang magre-resign? O lalaban po ang ating Vice Presidente? Kasi tumitindi po yung bakbakan mga sangkay sa impeachment trial. Yung debate, yung ungkatan ng mga sekreto, mga sangkay, malalaman mo din po doon kung sino talaga yung nagsisinungaling. 'Di ba? Sabi dito, ipinagsawalang bahala ni House Prosecutor Terry Ridon ang mga ulat na magre-resign umano si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. Magre-resign. Nakaraan ko pa ito sinasabi, mga sangkay, na posibleng mag-resign si VP Sara. Kasi ito po yung kumbaga exit niya. Para wala nang impeachment, then resign. Kaya nga lang, ewan ko, masyadong kampante po si ang Vice Presidente. Ang tingin ko dyan, mukhang malabo naman mag-resign ang ating Vice President. Kasi nga po, kailangan po ng 16 votes para po sa ipabagsak. Ngayon, mga sangkay, hindi po maaabot yun . Kahit pa magsama-sama lahat ng majority, hindi pa rin po maaabot yung 16. So, ang tanong dyan, ipupush ba ni VP Sara ang pagre-resign? Kasi, kung sa tingin niya, mayroon po talagang sabit, para po hindi na matingnan yon, then resign. Yun yung exit. Pero kung patigasan, malamang si VP Sara hindi po siya mag-resign dyan. Ayon sa kongresista, mga sangkay, papunta pa lang ang paglilitis sa exciting part kung saan ipipresenta ang financial records ng bise. Ako mga sangkay, pagdating po sa impeachment na to, di ba, yung isa sa una dyan ay yung pagbabanta niya sa ating presidente. The second one is confidential fund. Itong dalawang to, malabo po yung manalo yung mga nag-aakusa kay Sara Duterte. Malabo po talaga. Pero hindi ko alam itong financial records. Dito po tayo medyo kinakabahan, no? Sa part ni VP Sara. Kasi baka mamaya may tinatago po talaga sila. Tapos ayun lang mangyari, maungkat po doon. So, yung best way, mag-resign ka na lang para hindi na po umabot doon. At least, makakatakbo pa rin po siya sa 2028. Diba? So, ayon po dito, tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin siya pag hinarap na yun, mga dokumento sa paglilitis. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin siya pag hinarap na yung mga dokumento sa paglilitis.
Okay. Kasi ang tingin ko talaga dito yung mabigat yung about po sa financial records. Pero yung confidential, kaya po natin ipaliwanag yun mga sangkay. Yung tungkol sa threat naman, medyo tagilid po doon yung mga nag-aakusa, yung mga nag-file. Pero dito sa financial record, medyo kabado po tingin ko lang kabado po sila kasi nga po, baka mayroon pong sabit. Hindi naman sinasabi po natin na mayroon po talagang ginawang kalokohan sila VP Sara. Baka lang, just in case. No, kasi umuugong po yung magre-resign daw po. So, ano na mangyayari kapag nag-resign? Hindi na matutuloy yung impeachment. At makakatakbo pa po siyang presidente by 2028. Ito, resign ka na. Sabi po na nag-comment dito. Tingnan po natin yung mga komento. Sabi ni Alvin, resign ka na. Pahinga ka muna sa 2028, presidente ka na. Sabi naman ni John Paul Lopez, ay, papunta pa lang pala kayo. Kami kasi nagse-celebrate na para sa 2028. Pero pagdating po mga sangkay sa ano tawag dito? Yung ano ni VP Sara, yung ratings, hindi po talaga bumaba eh. 'Di ba? Umaangat pa po, dahan-dahan mga sangkay. O baka sabihin nyo na naman, didiis na naman yan si Sangkay kasi sinasabi ko lang totoo, yun yung balita eh. 'Di ba? Alangan naman sabihin kong gumawa ako ng sariling kwento. Fake news na ako nun. I'm just telling the truth, mga sangkay. Actually, pagdating po sa usapin ng mga politikong ito, yung away, hindi po tayo nakikisawsaw, hindi po tulad ng iba na may mga kinakakampihan pagdating po sa awayan. Ako, pro-government ako kung anong ginagawa ni PBBM. Ano natin yan, isinisiwalat po natin yan. Nakikita naman po natin, ang presidente po natin, may ginagawa. Hindi po totoong sinasabi ng iba na walang ginagawa. Pero pagdating po sa awayan, nito mga politician, medyo neutral tayo dyan. Hindi tayo nakikipagbardagulan dyan. Hindi po tulad dati. Kasi dati mga sangkay talagang mainit na mainit. Talagang laban kong laban eh. Nung nag-mature po tayo sa pagbablog, hindi pala ganun ang dapat chill ka lang. Yan naman ang ko sa mga Pilipino. Yung iba kasi, mas gusto po nila yung nakikipagbakbakan. Pero for me, yun eh. Bukod sa delikado, stressful pa. Kasi ang daming kumukontra sa'yo. Minsan ipipm ka pa, pagbabantaan ka pa. Ganun po ang nangyayari. Mas exciting to sa 2028, sabi po ni Jess Tony Reyes. Huwag ka mangingibang bansa, sabi niya. Well, ano sa tingin nyo? Pag nag-resign ba si VP Sara? May mga abogado ba dito? Yung mga abogado nga, mag-comment kayo. Pag nag-resign ba si VP Sara, mawawala na po yung kanyang kaso sa impeachment? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.